Hola, good morning. So, yeah, kain tayo. Mga frozen food. Then, here, I have here gulay, pinakbat ni Inang. And then, yan, unhealthy food, hotdog ni Shelo. Tapos, meron ako dito ang tuyo. Sausawan natin yung suka. I just want to share lang yung kahapon kasi I was reading my Bible and then napunta ako dun sa Mark yata yon, Mark 8 verse 36. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his soul? And then pagkabasa ko nun, bumalik ako doon sa isang situation ko before, yung experience ko before nung nasa Japan ako. Actually, okay naman yung work ko doon. Okay naman yung sahod, malaki yung sahod. And then, kaya ko namang bilhin yung mga, alam mo yon, yung mga gusto ko, yung mga luho, makabili ng new phone, makabili ng laptop and everything, makabili ng mga branded shoes, branded clothes, kung gugustuhin lang. So, I have the means at that time. Pero, alam mo yun, dumating ako sa point na, ayun na, He granted my desire, my prayer at that time na yun, makapasa doon sa application ko going to Japan. And then my work is okay naman so far, yung mga ka-workmate ko is okay naman, and hindi rin naman natin maiiwasan na sa lahat ng work, saan man tayo mapunta, meron pa ding mga hindi maganda, pero hindi naman lahat is hindi maganda. May mga magagandang bagay pa rin, pero yeah, hindi lahat is smooth. Meron pa din. But I am so grateful na ayun nga, nakapunta ako doon sa work ko na yon, sa branch na yon kung saan ako pinanto ng company, which is yun talaga yung pinaka-busy na branch nila at that time, and which is beneficial and malaking tulong sa akin. Tapos yung doon sa kasama ko kasi over yung OT, very generous sila sa OT, which is yun naman talaga yung ina-after ng mga OFW kasi 'di ba pagka OT, ayan, mas malaki yung sasahurin mo doon sa basic salary. So ayun, and then dumating ako sa point, alam mo yun, despite na okay ka financially, stable ka financially, nakakapagpadala. By God's grace naman is, na, kumbaga, nakuha ko, on time, yung mga pinag-pray ko, yung mga goal ko na before ako pumunta doon, na ba dapat on this first year is ganito, matapos ko to, by second year is dapat okay na, and then by third year is kailangan nang mag-ipon kasi nga matatapos na yung contract, kasi 3 years lang yung kontrata namin at that time. And then dumating yung point na hindi na ako masaya, parang ganun. Yun nga yung sinabi ko na despite of binigay niya yung mga gusto ko, yung mga pangarap ko, yung mga pinagpipray ko, binigay niya yun. Pero, kasi doon, it's very busy. Kapag ka nasa food industry ka talaga, pag nasa hospitality industry ka talaga, is expect it na as much as possible is bawal mag day off ng Sunday talaga, at saka yung mga holidays, mga ganun. Pag holiday, yung iba is ando doon sila, nagre-relax, nagbabakasyon. Pero kami, kasi nasa food industry kami, is kami yung hindi pwede, very busy yung mga ganong season kapag ka-holiday. So, bawal kaming mag-day off ng Sunday kasi yun talaga yung pinaka-busy na araw for the whole week. So, yun. Walang simba-simba at that time. Very dry talaga yung spiritual life ko at that time. Even my prayer life, it's very dry. Ina-admit ko talaga yun. And then, dumating talaga ako sa point na parang, alam mo yon, I feel empty inside. Yun nga, di ba? Kung meron ka na sa'yo, may pera ka na, okay na yun yung trabaho mo, pero may kulang pa din. And mararamdaman mo yun kapag ka unti-unti ka nang lumalayo doon sa dati, unti-unti na alam mo yun, unti-unti nang nagiging cold yung dati. Your fire is burning before sa faith mo,
Pero at some point is naging cold ka because of some circumstances sa buhay. And then doon ko din na patunayan na kahit pala meron sa'yo lahat, kapag ka lumayo ka doon sa kalooban niya or lumayo ka doon sa presensya niya is you will really feel empty. And doon ko napatunayan din sa sarili ko na nasa atin man lahat yung mga bagay sa mundo kapag kawala tayo sa Kanya, pag lumayo tayo sa presensya na, we really feel empty. Lagi at laging may kulang deep inside us. So yeah, I was reminded yung sitwasyon ko na yon by that verse na nabasa ko kahapon as I read my Bible. So, kailangan na we need Him. Kailangan natin talaga yung presensya niya every single day, every single moment. Kasi only Him can satisfy our soul.